Purihin ng Diyos. Isang mapagpalang araw pong muli sa lahat po ng mga tagapakinig ng ating pong napakagandang programa na makatutulong po sa ating mga buhay espiritual. Walang iba nga po kundi ang ating araw-araw na pagpapala. At ngayong araw pong ito, ako po'y natutuwang magbahagi muli ng aking natutunan mula po sa aklat ng Lucas, Kabanatang 11, talatang 5 hanggang 8. At pinamagatan ko nga po itong Ask and You Shall Receive. Ganito po sinasabi sa mga talata nito. Ikalimang talata, sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay nating isang hating gabi, isa sa inyo'y nagpunta sa isa ninyong kaibigan at nakiusap. Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. Verse 7, at ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay. Huwag mo na akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng iyong kailangan. Sa verse 8, sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Yun nga po, ano? Nakita nga po natin dito sa istoryang ito ay may 3 kaibigan, no, na binanggit po. Una po, yung isang kaibigan na galing sa malayong lugar at siya po ay nagnais tumuloy sa bahay din ng isa niyang kaibigan. At ito nga po yung pangalawa, no po, na siyang nagpatuloy sa kanya at nagbigay ng tulong. Ang pangatlo po, ito po isang kaibigan na bumangon, no po, at patuloy pa rin niya ibinigay, no, yung pangangailangan na hinihingi sa kanya. Bagamat sabi nga po sa istorya, natutulog na sila at ayaw na rin nilang magambala. Pero nakita po natin po ang tinuro po ng ating Panginoong Hesukristo dahil daw po sa pagpupumilit po ng kaibigan niya ay ibinigay niya yung hinihingi niyang pangangailangan, na kung saan ay nagtuturo rin po sa atin ngayon na kinakailangang patuloy tayong lumapit sa Panginoon. Kung meron man tayong hinihingi, huwag tayong magsawang tumawag sa Kanya. Purihin ng Diyos. Kadalasan may mga nananalangin na sumusuko dahil minsan pangalawa ng beses nilang nagawa ito sa Panginoon. Kaya minsan nawawalan na sila ng loob, no po, na kung ito nga ba'y sasagutin pa ng Panginoon. Hindi daw po dapat mawalan ng pag-asa o panghinaan ng loob. Kailangan nandun pa rin yung ating pagiging persistent na tinutukoy nga po, no, kung titignan ng kahulugan sa wikang Griego, ito daw po yung pagiging shameless, no? Shameless audacity, no? Boldness or daring, especially with confident or arrogant disregard for personal safety, conventional thought or other restriction. Ito po yung paglapit o pagpupumilit, no, na hindi mo tinitingnan o iniisip kung anong sasabihin ng iba. Ito po yung paglapit na kung saan nais mong matanggap kung ano yung kailangan na hinihingi mo, lalo na nga sa ating pang mga mananampalataya na nananalangin sa ating Panginoon. Okay. So nagmumungkahi po ito ng ating kalagayan, no po, na kung minsan kahit minsan nandun yung hiya natin no, na lumapit sa Panginoon dahil Lord, makasalanan ako. Pero alam niyo po, ang Panginoon ay siyang lubos na nakakakilala sa atin at alam niya kung anong mga bagay na makakabuti sa atin. Kaya patuloy pa rin tinuro ng ating Panginoong Hesus, kung may kailangan kayo, huwag kayong lumapit, huwag kayong tumawag sa iba. Sa akin kayo tumawag dahil ako ang Diyos natin na pinakikilala sa Biblia, ang siyang tunay na nagkakaloob ng mga bagay na makabubuti para sa kanyang mga anak. Okay? So, ang minsang pagkatok ay hindi nangangahulugan ng pagtiyatiyaga. Kinakailangan nagpapatuloy. So, kadalasan, tinutugon tayo ng ating Panginoon sa ating panalangin pagkatapos ng ating tiyak na kahilingan. No, kung kailangan na po, tiyak ba? Ito ba talaga yung gusto nating hilingin sa Panginoon? Meron kasing tao, pabago-bago ang isip No, minsan, ganito ang gusto, kinabukasan, iba na naman. Dapat daw po tiyak. Hindi siya nangakong ibibigay niya agad, bagkos ito ay sasagutin niya ayon sa kanyang kalooban. Minsan, hinahayaan niya tayong naghihintay ng matagal. No? Minsan, linggo, buwan, taon. At ginagawa niya po ito upang tayo
tuluyang magdepende sa ating Panginoon. Hanggang maunawaan natin na walang ibang paraan, no, o na matanggap ang bagay na ito kundi sa pagtitiwala at pagdepende sa Kanya. Okay. Oo, minsan hindi pa tayo handang tumanggap ng Kanyang pagtugon. Marahil tayo gumagawa pa rin sa ating kaparaanan o hindi natin nauunawaan, no, na sa Kanya lamang tayo dapat talaga umasa at hindi sa ating sariling lakas o kakayahan. Marahil baka hindi natin ito pahalagahan kasi po, yung kung ano man yung hinihingi natin, kung naibigay na sa atin, maaring wala ito sa tamang panahon ng ating paghiling. Kaya nga po, tinitiyak ng salita ng Diyos na ibinibigay niya ang ating hinihiling sa pinakatamang panahon. Ang mga talatang ito rin natin pong binasa ang nagtuturo sa atin kung paano ang ating pagkilala at pagtanggap sa ating Amang Diyos. Dito po natin siya makikilala, no, kung anong nilalaman ng kanyang puso kapag tayo po ay humihingi sa Kanya. Hindi siya nagbabaka sakaling Diyos na maaaring ipagpilitan natin na ibigay sa atin ang Kanyang kaloob sa pamamagitan ng maraming salita. Isa, marami tayong paraan, ano? Kung paano natin gustong kumbinsihin ang Diyos para ibigay sa atin. Tandaan po natin, ito po ay usapin ng pagiging matyaga sa panalangin. Kaya mga minamahal, matyaga ho ba kayong manalangin? Abay patuloy po niyong hilingin sa Panginoon at ang salita niya ang nagsasabi sa atin, gagawin niyang kasagutan po, at ibibigay niya yung ating mga hinihingi. Hindi siya malupit at mapag-isip ng masama at natutuwang paglaruan ang ating damdamin. Hindi po ganoon ang Diyos, po, ang ating Panginoon. No? Naunawaan niya, no, na pag tayo dumudulog sa Kanya sa panalangin, no, siya po yung nakakaintindi kung ano yung motibo natin at kung ano yung hinihingi natin. Ito ba'y makakabuti sa atin o hindi? Alam po ng Panginoon ng lahat. Kaya hindi po natin siya pwedeng pangunahan kung paano siya tutugon. Hindi siya pabaya, no? Hindi siya pabaya at ubos biyaya magbigay. Alam niyo po, ang Panginoon ay hindi tayo ini-spoiled sa ating mga kapaghiling. Alam niya kung ano yung makakabuti sa atin. May pagkakataon na hindi tayo makahingi dahil sa tingin natin tayo ay, yun nga, sabi, puro parang makasalanan kasi ako kaya hindi ako sinasagot ng Panginoon. Opo, totoong galit ang Panginoon sa kasalanan. Ngunit pinapatawad niya ang mga makasalanan. Kaya nga po, natuklasan ko nga po sa itinuro niyang panalangin sa atin, alam niyo po, mas una pa niyang itinuro sa atin na humingi tayo, no po, ng ating pangangailangan bago pa niya sinabing, magpatawad kayo tulad ng pagpapatawad ko sa inyo. Po, sabi nga po niya dito, give us each day our daily bread. Forgive us our sins, for we also forgive everyone who sin against us. So kita niyo po, ganyan po talaga ang puso ng ating Panginoon. Ayaw niya tayong pagkulangin. Minsan hindi natin alam na kumikilos na ang Diyos upang tugunin ang ating panalangin. Hindi nga lamang daw makita ng ating spiritual na paningin na kumikilos na ang Diyos sa mga panalangin natin. May pagkakataon din kasi na tinitignan lang natin na ang Diyos ay tagapagkaloob o yung sinasabi nga pong benefactor. At dapat po natin siyang kilalanin bilang manlilikha or creator. Alam niyo po, hindi lang yung mga bagay sa pang-araw-araw na pangangailangan natin ang tinitignan ng Diyos. Ang nais ng Panginoon, gaya ng kanyang pangako sa Juan, talatang 10, talatang 10, John chapter 10, verse 10, ang nais niya, bigyan tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya ako pinaniniwala na ang Diyos ay nakakaunawa ng lahat ng ating mga pangangailangan, ang siyang magbibigay ng lahat ng ito ayon sa kanyang mabuting kalooban para sa ikabubuti nating lahat. Kaya nga po, pinapayo po ng ating pag-aaral ngayon, huwag sumuko sa panalangin dahil darating po ang panahon na tutugon ng Diyos. Kaya kung kayo po ay nakikiisa, at nananampalatayang ang Panginoon pa rin ay talagang tutugunin ang inyong mga prayers, tayo po ay dumulog sa Kanya. Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa araw pong ito, kami po ay lumalapit sa inyo at kinikilala po namin kayo na kayo nga po ang aming amang nasa langit na natutuwang ipagkaloob ang pangangailangan ng inyong mga anak at gayon din, Panginoon, ang pagsagana ng bawat isa sa mga nagtitiwala sa iyo.
Panginoon, marami pong salamat na ngayong araw na ito ay may dudulog ko po ang bawat isa na may mga panalangin, Lord, na sa ngayon ay patuloy nilang hinihintay ang kasagutan. Salamat po, O Diyos, at patuloy mong inilalagay sa puso ng bawat isang pagkaunawa na ikaw nga ang Diyos na hindi maramot. Ikaw po ang Diyos na tunay na nagpo-provide ng mga pangangailangan namin. Lord, tulungan mo po kaming persevere, Panginoon, mag-persevere sa aming mga kahilingan, Panginoon. At hindi po kami sumuko sa pananalangin dahil alam po namin kayo nga po ang Diyos na tumutulong sa inyong mga anak at hindi mahuhuli ng pagtugon sa aming mga panawagan sa inyo. So, Lord, salamat po, Panginoon, sa mga miracles, Lord, na mga katugunan sa mga panalangin na hinihingi ng aking mga kapatid at inyong mga tagapakinig. Salamat po sa araw na ito na tunay ang bawat isa ay makakatanggap ayon sa kanilang hiningi, ayon sa kanilang pananampalataya. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, O Diyos, sa araw na ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ito po ang aking dalangin. Tayo pong lahat na naniniwalang sasagot ang Diyos sa ating panalangin ay magsabi ng Amen. Amen. So marami pong salamat muli sa inyong pong pakikinig at hanggang sa muli pong programa ay naway patuloy niyong tutukan ang pakikinig po sa araw-araw na pagpapala. Marami pong salamat. God bless you all.